This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Pagka-uwi namin ni Kuya sa Mindoro, wala akong ibang ginawa kung hindi ang tumulala lang sa kwarto. Kapag naman nasasaktan ako at naaalala ang mga nangyari, ay ibinabaling ko sa ibang bagay ang atensyon ko, gaya ng pagbe-bake ng cookies at cupcakes para sa pamilya ko, o kung hindi kaya ay pagbabasa ng libro. Mula nang makauwi kami, maraming pagkakataon na nakatanggap ako ng mensahe mula kay Yael, o kung hindi kaya ay sinusubukan niya akong tawagan pero hindi naman ako sumasagot. Lumipas nga ang Pasko na hindi ako masaya, kasi ay sobra kong namimiss si Yael. Iyong pagmamahal na pinaramdam niya sa akin at siya na rin mismo. Alam kong napansin ng mga magulang ko na may nagbago sa akin kahit papilit naman akong ngumingiti kapag kaharap ko sila, pero hindi naman sila nagtanong na para bang naiintindihan nila na kailangan ko munang mag-isip. Si Kuya nga ay bumalik ang pagiging sweet sa akin. Nariyan ang bibilhan niya ako ng kung ano, magsasabi ng corny na jokes para mapasaya ako, o kung hindi kaya ay aayain niya akong lumabas. Pero madalas din kung tumanggi ako at mas pinipili na manatili nga sa bahay. Si Yael ang unang lalaki na minahal ko talaga, at sobrang nakakalungkot lang na kailangang mangyari ng mga bagay na ito kasi ay ayaw ko nang maging makasarili. Oo, alam ko na ako ang may kasalanan dahil nga ako ang nakipaghiwalay sa kanya, gayong siya ay willing na lumaban para sa amin. Pero ano ang magagawa ko, pamilya na niya ang pinag-uusapan namin dito. Isang umaga, habang tahimik akong nakahiga sa kama ko ay narinig ko ang 3 beses na pagkatok. Bunso, pwede ba akong pumasok? Tapos ay narinig ko rin ang boses ni Mama kaya agad akong napaupo. Nakabukas po yan ma, sagot ko. Tipid pa akong ngumiti nang pumasok siya sa kwarto ko kasunod si Papa. Makikinig kami ng misa ng Papa at Kuya mo, hindi ka ba sasama? Nakangiti at malumanay na tanong niya sa akin. Dadalo na lang po ako sa misa mamayang hapon ma, medyo inaantok pa po kasi ako. Sagot ko naman kaya marahan siyang tumango, tapos ay hinaplos pa niya ang buhok ko. Magpahinga ka muna kung ganon, basta magsimba ka mamaya ha, kung wala kang kasama, magpatulong ka sa kuya mo, saad niya kaya tumango na lang ulit ako. At bunso, tandaan mo na kahit anong mangyari, pamilya mo kami, at kung gusto mo ng kausap, nandito lang kami para makinig. Hindi ka namin huhusgahan, bagkus, susuportahan ka namin sa lahat ng bagay, wika pa ni Papa na siyang nagpangiti ulit sa akin. Pakiramdam ko ay may ideya na sila sa nangyari, at hindi ko alam kung may nabanggit na ba sa kanila si Kuya pero hindi naman mahalaga pa yon. Sa kanila na rin naman kasi mismo nanggaling na suportado nila ako sa lahat ng bagay. Hindi na namin isasama ang kuya mo para may makasama ka dito, kapag nakapagpahinga ka na, lumabas naman kayo. Basta bumalik din kayo, alam nyo naman na mahalaga yung nasasalubong natin ang bagong taon na magkakasama, wika pa ni Mama. Saka ko napagtanto na December 31 na nga pala, sa sobrang bilis na lumipas ng bawat araw ay hindi ko na yun namalayan pa. Pagkaalis naman ni na Mama at Papa ay saka ako muling humiga sa kama para magpahinga. Alas 8 naman ata yun ng umaga nang nagpasya ako na tumayo na at magpunta sa kusina, naabutan ko nga si Kuya na nakaupo sa hapag habang kumakain ng agahan. Bunso, sabay ka nang kumain sa akin, nakangiti at malumanay na wika niya. Mamaya na siguro Kuya, hindi pa naman kasi ako nagugutom, mababa ang boses na sagot ko naman. Pero hindi ka rin kumain kagabi, wika niya kaya saglit akong natigilan. Hindi ko kasi matandaan na hindi ako kumain kagabi. Bunso, hindi maganda na walang laman ang tiyan mo, kaya kumain ka na dito kahit konti lang, pamimilit pa niya kaya umupo na rin ako sa hapag. Hindi ko alam, pero wala talaga akong gana na kumain. Ganun pa man ay pinilit ko kasi alam kong tama naman si Kuya, at isa pa, hindi naman pwede na pabayaan ko na ang sarili ko dahil lang sa mga nangyari. May gagawin ka ba pagkatapos kumain? Nakangiti na tanong pa niya sa akin. Magbe-bake sana ako ng cookies at cupcakes na ihahapag sa mesa mamaya, sagot ko. Matagal ba mag-bake? Tanong pa niya kaya marahan akong umiling.
Kung ganon, mamayang hapon ka na mag-bake. Lumabas na muna tayo, dagdag pa niya. Saan naman tayo pupunta, at saka sabi ni Mama magsimba daw tayo mamaya, baka magalit yun sa atin kapag nalaman niya na hindi tayo nagsimba, sagot ko. Labas lang tayo, hindi mo ba na-miss ka bonding si Kuya, malambing pa rin at nakangiti na wika niya. Mamaya, diretso na tayo sa simbahan pagkatapos, at pagka-uwi natin saka ka na mag-bake, tutulungan kita, dagdag pa niya. Tinatamad din kasi ako kuya, wika ko na lang. Kung gusto mong lumabas, pangako okay lang ako dito kaya huwag mo akong masyadong intindihin. Alam ko naman na nag-aalala ka lang sa akin, pero okay lang talaga ako, mababa ang boses na dagdag ko pa. Totoo naman yun, alam ko na nag-aalala siya sa akin. At hindi naman sa nag-iinarte ako, pero wala lang talaga ako sa mood na lumabas nitong mga nakaraang araw. Nagpunta ako ng mall kahapon, aksidente akong napadaan sa bookstore tapos ang dami kong nakita na bagong release na mga libro, ililibre kita, pamimilit pa niya. Saglit naman akong natigilan sa narinig tapos ay agad na napangiti. Di sige, sinabi mo yan ah. Nakangiti na wika ko. After all, alam ko naman din sa sarili ko na kailangan kong lumabas minsan para nga kahit na papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman, at ang mga iniisip ko. Kaya naman pagkatapos namin kumain ay naligo na ako agad at nagbihis, tapos ay umalis na kami ni Kuya. Iyong isang Fortuner ni Papa ang ginamit namin, hinahayaan naman kasi nila na gamitin ni Kuya ang mga sasakyan sa bahay dahil nga bukod sa may lisensya naman ito, ay may tiwala nga sila sa amin. Bunso, sorry ulit ha, wika ni Kuya nang nasa biyahe na kami. Sorry saan? Nalilito na tanong ko naman. Sorry kasi imbes na suportahan kita nung okay pa kayo ni Yael, ako pa itong naging number 1 na kontrabida. Alam ko na marami akong nasabi na hindi magagandang salita sa inyo, at hindi ko na yon mababawi pa. Kaya sana mapatawad mo si Kuya, malumanay na saad niya kaya mahina akong natawa. Sus, huwag ka na ngang magdrama dyan Kuya, hindi ako nagalit sa'yo kasi alam ko naman na pinoprotektahan mo lang ako. May rason ka kung bakit ganun ang naging reaksyon mo, at naiintindihan ko yon, sagot ko naman tapos ay napabuntong hininga pa. Kung tutuusin, ako nga ang dapat na mag-sorry kasi naging matigas ang ulo ko, kahit pa alam kong tama ka naman, dagdag ko pa. Kahit na, alam ko na nakadagdag pa rin ako sa mga iniisip at pinagdadaanan nyo ni Yael. Kapatid kita, tapos matalik kaming magkaibigan, pero ako pa itong hindi sumuporta sa inyo, wika naman niya. Nakapag-usap na kami ni Yael, dagdag pa niya kaya agad akong napalingon sa kanya. Noong araw bago tayo umalis, nagkita kami kasama ang tropa, doon niya sinabi at pinaliwanag sa amin ang lahat. At sobra akong nakonsensya na basta ko na lang siya hinusgahan, not knowing na ang bigat pala ng pinagdadaanan niya. Bunso, alam mo ba na umiyak siya sa harap namin kasi nakipaghiwalay ka daw sa kanya? Tanong pa niya kaya agad akong napalunok ng laway at nag-iwas ng tingin. Pakiramdam ko ay may matalim na punyal ang sumaksak sa puso ko nang maalala kung paano umiyak si Yael noon sa akin, at nagmakaawa na huwag kaming maghihiwalay. Kapag naaalala ko yon, parang paulit-ulit na dinudurog ang puso ko. Nakakatawa kasi nung una, inisip ko na masasaktan lang ako sa kanya. Pero sino nga bang mag-aakala na ako pa ang babasag sa puso niya? Huwag na lang nating pag-usapan Kuya, mababa ang boses na wika ko. Sigurado ka ba na makikipaghiwalay ka na talaga sa kanya? Tanong pa niya, hindi naman ako sumagot kasi ay hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin kasing kinwestiyon ang sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. At ang pinanghahawakan ko lang ngayon ay ang ideya na dahil sa ginawa ko, magiging okay na sila ng papa niya. Pagkarating namin sa mall ay una akong inaya ni Kuya sa arcade, ang kaso, dahil wala naman akong hilig sa ganon ay pinilit ko siya na magpunta na kami ng bookstore. Natawa na nga lang ako nang magkamot siya ng batok, kasi ay umabot ng 3,000 ang binayaran niya sa dami ng mga libro na kinuha ko. Ang akala ko rin, pagkatapos noon ay uuwi na kami, pero inaya pa niya ako na mag-road trip. Pumayag naman ako kasi aminado ako na sa ilang buwan na nasa Maynila kami,
ay namiss ko rin na gumala sa lugar na kinalakihan namin, kung saan puro malalaking puno ang nakikita. Ano nga palang balak mo pagkabalik natin sa Maynila para sa second sem? Tanong sa akin ni Kuya maya-maya pa. Wala, mag-aaral ng mabuti, tapos magfo-focus sa SSG duties ko, nakangiting sagot ko naman. E paano kapag Friday, hindi ka nasasama sa amin ni na Levi, sigurado kasama na namin ulit si Yael palagi, hindi na yon iiwas kasi nga okay na kaming dalawa. Kapag naman ikaw ang hindi sumama, magtatampo sina Levi at Jazz sa'yo, saad pa niya. Okay lang naman sa akin na makasama si Yael, pwede naman kaming maging magkaibigan, wala sa sarili na sagot ko, kahit pa ang totoo ay hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin na hanggang magkaibigan na lang talaga kami. Ang tanong, papayag ba siya na maging magkaibigan lang kayo, nakangisi na saad naman niya kaya tinignan ko siya ng masama. Sabi mo gusto mong magbonding tayo, pero kanina pa si Yael ang bukang bibig mo, naiinis na wika ko kaya mahina siyang natawa. Sorry na, nag-aalala lang naman talaga ako sa'yo, saad naman niya. Okay nga lang kasi sabi ako, giit ko naman. Pero seryoso, anong balak mo dun sa plastic mong kaibigan, tanong niya, at alam ko na ang tinutukoy niya ay si Brian. Mahina naman akong natawa dahil doon. Kilala mo naman ako, madali lang makuha ang loob ko, pero kapag sinira mo ang tiwala ko, hindi na ako magtitiwala ulit sa'yo. Kahit na ano pa ang dahilan niya, at kahit pa sabihin na nasasaktan lang siya dahil sa akin kaya niya nagawa iyon, parang hindi ko na siya kaya na pakisamahan pa ulit. Sagot ko kaya agad siyang tumango. Tama yan, sagot naman niya. Ilang araw matapos kaming makauwi dito, agad na tumawag sa akin si Rose para mangumusta. Hindi naman ako nagdalawang isip na ikwento sa kanya ang lahat, maging ang ginawa ni Brian at ang totoong koneksyon nito kay Amira. Maging siya ay nagulat at halatang nagalit. Sinabi rin niya na hindi na siya makikisama sa ganung klase ng tao. Sinabi ko naman na kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Brian, ay sa aming dalawa lang yon. Kung wala namang ginawa na hindi maganda sa kanya ang tao, ay wala din siyang rason para magalit dito. Dumating ang 4:00 ng hapon na nasa kalsada pa rin kami ni Kuya, paikot-ikot lang sa kung saan saang parte ng bayan, iba't ibang barangay, at kumakain ng kung ano-ano. Nang dumating naman ang 5:00 ay inaya na ako nito na dumiretso sa simbahan sa may bayan, at pareho kaming nakinig ng misa. Mahigit 1 oras lang ang itinagal noon, medyo mabilis kumpara sa ibang mga misa na madalas naming daluhan dati. Kaya naman wala pang 7:00 ay nakarating naman na kami sa bahay. Mabuti at nandito na kayo, kanina ko pa kayo tinatawagan pero hindi kayo sumasagot, wika ni Mama nang bumaba na kami ni Kuya sa sasakyan. Bakit po, may nangyari po ba? Nag-aalala na tanong naman ni Kuya pero nakangiti lang na umiling si Mama. May bisita kayo, nasa sala at kausap ng papa nyo, sagot niya kaya pareho kaming nagkatinginan. Pumasok na kayo't magpahinga muna, tapos sabay-sabay na tayong kakain ng hapunan, dagdag pa niya. Ang tingin na binibigay ko kay Kuya ay nagtatanong kung may ideya siya kung sino ang bisita namin, pero nagkibit lang siya ng balikat kaya sumunod na kami kay Mama sa paglalakad. At nang makapasok naman na, ay literal na nalaglag ang pangako nang makita na si Yael ang kasama ni Papa sa may sala. Pare, paano ka nakarating dito? Nalilito na tanong ni Kuya pero agad din namang nakipagkamay kay Yael. Nakuha ko kay Van ang address nyo, sagot naman niya. Kaya naman pala kanina pa nagtatanong ng exact na address namin yun, natatawa na saad na lang ni Kuya. Pero bakit nandito ka? Hindi ba dapat kasama mo ang pamilya mo sa pagsalubong sa bagong taon? Tanong pa ni Kuya pero tipid lang nang umiti si Yael bago tumingin sa akin. Ang mabuti pa tulungan nyo na lang muna ang kaibigan nyo na dalhin ang mga gamit niya sa guest room, tapos bumalik na kayo rito para makakain na tayo ng hapunan, nakangiting wika naman ni Papa sa amin. Hindi na ako sumagot at nag-iwas na lang ng tingin, tapos ay nauna na akong maglakad papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Ang ganda ng bahay niyo, ang presko sa mata, ramdam na ramdam kong nasa probinsya ako, narinig kong wika ni Yael. Oo, kahit tanghali at mainit ang sikat ng araw presko pa rin dito, sagot naman ni Kuya. Dito ang kwarto ni Marky,
Nakangising saad pa niya nang mapadaan sila sa kwarto ko kaya agad akong natigilan sa pagpasok sa pinto. Marky, dyan mo na patulugin, bagong taon naman mamaya, tiyak ako na magpapaputok din kayo. Nang aasar na dagdag pa ni kuya kaya agad akong napasinghap, si Yael naman ay mahinang natawa. Kuya, para kang ewan, agad nagiit ko bago isinara ang pinto ng kwarto ko. Pero agad din akong napahawak sa dibdib ko na mabilis at malakas ang tibok. Kinurot ko pa nga ang sarili ko para malaman kung nananaginip lang ba ako pero hindi. Hindi ako makapaniwala na nandito ngayon si Yael. Nakakalungkot lang na ako itong nanakit at nakipaghiwalay sa kanya pero siya pa itong nagpunta pa talaga dito. Bumili kasi ng fireworks si Papa, iyon ang sinasabi ko. Huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Narinig ko pa ang natatawa at nang-aasar na boses ni Kuya. Napailing na lang ako sa kalokohan niya, kasi alam ko naman kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Pinakalma ko lang saglit ang sarili ko, bago nagpasyang bumaba na ulit nang maalala na kakain na nga pala kami ng hapunan. Naabutan ko naman sa hapag sina Mama at Papa, at pagkaraan lang ng ilang minuto ay dumating na rin sina Kuya at Yael. Bigla nga akong kinabahan nang nakangiting umupo sa tabi ko si Yael, habang si Kuya ay makahulugan lang na nakangisi, tapos ay hindi naman na kami nag-aksaya ng panahon na kumain. Masaya kami na may kaibigan ang mga anak namin na pumasyal dito para mag-celebrate ng bagong taon kasama kami. Pero hindi ba nagalit ang pamilya mo, iho, na hindi ka nila kasama sa pagsalubong ng bagong taon, wika ni Papa maya-maya pa. Kasama ko naman po sila nung Pasko, at nagpaalam naman po ako sa kanila tito, malumanay na sagot naman ni Yael kaya tumango na lang sina Papa. Hindi na ulit sila nagtanong pa pagkatapos nun, at nag-iba na ang topic. Kahit pa ako ay gustong-gusto kong itanong kung bakit pinayagan siya ng papa niya. Pagkatapos naman naming kumain ng dinner, ay inaya kami ni Papa na magpunta sa terasa para doon magpahangin at magkwentuhan. Sinabi ko naman na magbe-bake ako ng cookies at cupcakes kaya hinayaan na lang nila ako. Habang busy naman ako sa ginagawa ko sa kusina, ay napalingon ako kay Mama nang nakangiti itong umakbay sa akin. Hindi mo naman sinabi agad sa amin na ang gwapo pala ng boyfriend mo. Nakuha nga rin niya agad ang loob ng papa mo. Bulong niya sa akin kaya agad kong naramdaman ang pamumula ng magkabilang pisngi ko. Hindi ko rin naman magawang sabihin na hindi ko na boyfriend si Yael kasi nga naghiwalay na kami. Huwag kang mag-alala, naipaliwanag na ni Yael sa amin ang mga nangyari kanina, dagdag pa ni Mama kaya napabuntong hininga na lang ako. Ma, tama po ba ang ginawa ko? Tanong ko naman. Na makipaghiwalay sa kanya kasi iniisip mo ang ibang tao? Tanong ni Mama kaya marahan akong tumango. Ikaw lang naman ang makakapagsabi kung tama ba o hindi ang naging desisyon mo, pero tandaan mo na hindi makasarili ang pagmamahal, nakangiting sagot ni Mama bago marahang kinurot ang pisngi ko. Tapusin mo na yan tapos puntahan mo na ang kuya mo at si Yael sa labas, hinihintay ka nila, dagdag pa ni Mama bago niya ako iniwan. Nang may salang ko na sa oven ang mga binibake ko ay naghintay lang din ako na matapos ang mga yon, pagkatapos naman ng mahigit kalahating oras ay natapos na at inilulan ko na yon sa isang lalagyan at dinala sa mesa, kung saan may mga prutas at ilang putahe na rin na natapos ng iluto ng mga kasambahay. At dahil wala naman na akong ibang gagawin, kahit na nahihiya ay nagpasya ako na puntahan na nga sila sa terasa. Ang kaso, pagkarating ko doon ay si Yael lang ang nakita ko, wala sina Mama, Papa at si Kuya. Nasaan sila? Mababa ang boses na tanong ko nang makalapit, agad namang napalingon sa akin si Yael tapos ay ngumiti. Kukunin daw ng Mama at Papa mo yung order nilang lechon, ang kuya mo naman nasa labas, sasali daw sa mga nagpapaputok. Ang sabi niya hintayin na daw kita dito para makapag-usap tayo, tapos sabay na lang daw natin siyang puntahan, paliwanag naman niya. Peke naman akong umubo tapos ay nag-iwas ng tingin, dahil doon hindi ko na maalaya na tumayo na pala siya at humakbang palapit sa akin. Miss na kita, malambing ang boses na bulong pa niya. Yael, hindi ka na dapat nagpunta dito, mababa naman ang boses na wika ko. Nakita ko ang lungkot na rumahistro sa mukha niya dahil sa sinabi ko kaya agad akong nakaramdam ng konsensya. Ayaw mo bang nandito ako? Ayaw mo na ba akong makasama? Malungkot naman ang boses na tanong niya.
Hindi naman sa ganun Yael, iniisip ko lang ang pwedeng sabihin ng papa mo, at saka paano kapag mas lumala pa ang sitwasyon niya kapag nalaman niya na nandito ka, saad ko naman. At saka bakit sinabi mo kina mama at papa na boyfriend kita, hindi ba naghiwalay na tayo, tanong ko pa. Nakikipaghiwalay ka sa akin, pero hindi ko natatandaan na pumayag ako. Marky, dalawa tayo sa relasyong ito, at hindi naman ata tama na ikaw lang ang magdedesisyon, sagot niya kaya agad akong napanguso at nahiya. May punto naman kasi siya dun. Nagpaalam ako sa kanya na kinamama ako magbabagong taon, at pinayagan niya ako, paliwanag pa niya. Tapos pinayagan ako ni mama na magpunta dito, para nga makapag-usap tayo. Tinulungan din ako ni Levi na makakuha ng flight, dagdag pa niya. Hindi naman kailangang malaman ni papa na nandito ako saad pa niya. Nagulat ako nang marahan niyang hinaplos ang pisngi ko, tapos ay pinilit niya ako na tignan siya sa mukha, kaya iyon naman ang ginawa ko. Sabihin mo ang totoo, hindi mo naman talaga gustong makipaghiwalay sa akin hindi ba, at hindi rin naman natin kailangang maghiwalay. Oo, alam ko na minsan nakakapagod at ang sakit na, pero pwede ba na magtiwala ka naman sa akin? Magtiwala ka na magiging maayos din ang lahat, puno ng sinseridad na bulong niya. Marahan naman akong napapikit para mas damhin pa ang presensya niya sa tabi ko. Sa halos 2 linggo na hindi kami nagkita at nakapag-usap, aminado rin ako sa sarili ko na sobrang miss ko na siya. Sorry Yael, malungkot na bulong ko. Sorry kasi ako itong nakipaghiwalay sa'yo at sinaktan ka, pero ikaw pa ngayon ang nandito at nag-effort para lang magkausap tayo. Sorry talaga, naguguluhan lang naman kasi ako hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko kasi nagpatong-patong na ang lahat, naiiyak na dagdag ko pa. Okay lang Marky, naiintindihan ko, pero please, kapag naiisip mong napapagod ka na, pwede bang hawakan mo lang ang kamay ko? Nung araw na nakipaghiwalay ka sa akin, para akong mababaliw, hindi ko kaya Marky, sagot naman niya. Mahina akong napahikbi bago ko itinago ang mukha ko sa matipuno niyang dibdib. Sobrang gan naman sa pakiramdam nang niyakap niya ako habang marahang hinahaplos ang likod ko. Sorry ulit Yael, sorry, paulit-ulit na bulong ko pa. Tahan na, hindi naman ako nagalit. Basta pangako mo na hinding-hindi mo na ulit gagawin o iisipin man lang na makipaghiwalay sa akin, malambing na bulong niya, sunod-sunod na pagtango naman ang isinagot ko doon. Hindi sapat ang pagtango mo, gusto kong marinig mismo mula sa'yo, saad pa niya. Pangako, hindi na mauulit, naluluha pa rin na sagot ko, pero pakiramdam ko this time, tears of joy na yon. Sobrang gaan at saya lang kasi sa pakiramdam na nandito siya sa tabi ko, na magkasama naming sasalubungin ang bagong taon. Huwag ka nang umiyak. Hindi mo ba ako ipapasyal at ipapakilala sa mga kapitbahay nyo? Nakangiti naman na saad niya, tapos ay kumawala siya sa yakap para muli akong maharap. Saan daw ba kasi pupunta si kuya, at bakit pumayag ka na iwan kanyang mag-isa dito, wika ko naman. Nandito lang ako, hinayaan ko lang kayo na magkaroon ng privacy, nakangisi na sagot naman ni kuya na lumabas pa mula sa likod ng pader, kaya agad akong napangiwi ng mapagtanto na hindi talaga siya umalis, bagkus ay kanina pa niya kami pinakikinggan ni Yael. Hinayaang magkaroon ng privacy, pero nakikichismis bulong ko na tinawanan lang nila. Well, at least okay na kayo, nakangiting wika naman niya bago tinignan si Yael. Pare, pasensya na ulit sa mga nasabi ko noon, at hahayaan ko na kayo ngayon, pero kapag nalaman ko na pinaiyak mo ang kapatid ko, lagot ka sa akin, may halong pagbabanta na dagdag pa niya. Grabe naman, ako nga itong pinaiyak niya kailan lang. Baka dapat sa kanya mo sabihin yan, sagot ni Yael kaya malakas na humalakhak si kuya, ako naman ay namula ulit ang pisngi dala ng kahihiyan. Ganun pa man ay napangiti pa rin ako nang makita na bumalik na nga silang dalawa sa dati. May mga nagpapaputok na sa labas, tignan natin, nakangiting pag-anyaya pa ni kuya sa amin na agad naman naming sinang-ayunan. Nako pare, tamang-tama at nandito ka, mararanasan mo kung gaano kasaya ang bagong taon sa probinsya namin, walang sinabi ang bagong taon nyo, dagdag pa nito na siyang nagpangiti na lang sa akin.
Nang nagsimula ng maglakad si kuya ay agad naman akong sumunod sa kanya, tapos ay napakagat pa ako sa ibabang labi ko nang maramdaman na pinagsaklop ni Yael ang mga kamay namin. Hinayaan ko siya na gawin yun, kasi nga ay okay na kami. Bukod pa doon, malayo naman kami sa Maynila, nandito kami ngayon sa lugar kung saan ako lumaki, at alam ko na ang lahat ng tao ay tanggap kami. Yael, salamat ha, bulong ko pa habang naglalakad kami palabas ng gate. Salamat saan? Tanong naman niya. Salamat kasi kahit pa ako itong nag-inarte at nakipag-break sa'yo, ikaw pa rin itong gumawa ng paraan para maging okay tayo, sagot ko. Hindi ka nag-inarte lang Marky, hindi ka naman mababaw na tao, at valid ang naramdaman mo. At saka ikaw pa ba, mahal kita nakangiti na sagot naman niya tapos ay mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ko, na parang nagsasabi na wala siyang balak na pakawalan pa ako, at oo, sobrang nakakakilig ang ideya na iyon. Naging sobrang saya ng gabing yun habang pinapanood namin ni Yael si kuya na sumali sa mga kapitbahay namin na magpaputok. Sobrang ingay sa bawat kabahayan na halatang masaya rin sa pagsalubong ng bagong taon. May mga nagiinuman na sa mga kanto at nagkakantahan sa karaoke at kung ano-ano pa. Yael pare, halika subukan mo ito, nakangiting pag-anyaya ni kuya habang hawak ang boga na gawa ng kapitbahay namin. Iyon naman yung klase ng mga boga na hindi naman daw delikado gamitin kaya hinahayaan sila. Ako kasi ay wala talagang alam at hilig sa mga ganon. Hayaan mo na muna yang si Marky dyan at hindi mo mapapasali sa ganito. Hindi naman yan mawawala, dagdag pa ni kuya kaya mahinang natawa si Yael. Hindi ko kasi alam kung paano yan, sagot naman niya. Tuturuan ka namin, agad na saad ni kuya kaya napalingon sa akin si Yael na parang humihingi ng permiso, ngumiti naman ako sa kanya bago tumango. Kesa naman kasi nakatayo lang kamit nanonood sa labas mismo ng gate, mas maigi na yung mag-enjoy siya. Lalo na't sobrang dami rin ng mga nakakastress na bagay na nangyari nitong mga nakaraang araw, alam ko na deserve niya na ma-relax ang isip niya. Sige na, dito lang naman ako, nakangiti na wika ko. Natawa pa nga ako nang mabilis niya akong hinalikan sa pisngi bago siya naglakad na palapit kay kuya. Hindi ko maintindihan ang instruction ni kuya kasi nga ay medyo malayo sila sa akin, pero nagawa naman yun ng maayos ni Yael na halatang sobrang nag-enjoy din. Magaling kang pumili na, marunong siyang makisama, wika ni Papa kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Nakabalik na po pala kayo pa, sagot ko naman, pagkalapit niya ay umakbay pa nga siya sa akin. Kanina pa, hindi mo lang kami napansin kasi busy ka sa boyfriend mo, pagbibiro niya kaya mahina akong natawa. Pa, pasensya na nga po pala kung hindi ko agad nasabi sa inyo ang tungkol kay Yael, saad ko naman pagkaraan ng ilang minuto. Walang kaso sa amin ng mama mo yon. After all, may tiwala naman kami ng mama mo sa pagpapalaki namin sa inyo. Alam namin na hindi kayo gagawa ng desisyon na ikapapahamak nyo, sagot ni Papa na siyang nagpangiti na naman sa akin. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi, pero sobrang swerte ko talaga na magkaroon ng supportive na pamilya. At least, ngayon habang nandito kami ni Yael ay hindi ko kailangang mahiya at mas lalo na hindi namin kailangang magtago. Hindi na ulit ako nagsalita pa at muli na lang tumingin kina kuya at Yael na naglalakad na palapit sa amin. Natatawa nga ako kasi sa bawat bahay na nadadaanan nila, ay binibigyan sila ng shot ng alak ng mga tao na umiinom sa labas. Nang makalapit sila sa amin ay agad ngang pinadausdos ni Yael ang kaliwang braso niya sa bewang ko na para bang minamarkahan niya ako na sa kanya, dahil doon ay nakaramdam na naman ako ng kilig. Ang saya nga dito, nakangiti na wika pa niya sa akin. Sabi ko naman sa iyo halika na mag-inuman na tayo habang naghihintay ng 12:00, nakangiti na wika naman ni kuya kaya muli na kaming naglakad papasok sa bakuran, pero hinayaan naman namin na nakabukas ang malaking gate. Sumali sa inuman nila si Papa, maging ang guard namin sa bahay, ang driver, at ilan sa mga kasambahay. Mas pinili kasi nila na hindi umuwi sa kanya-kanyang pamilya at salubungin na lang daw ang bagong taon na kami ang kasama, at okay lang naman sa amin yun. Bukod kasi sa mas masaya kapag mas marami, ay hindi naman iba ang turing namin sa kanila. Pamilya ang tingin namin sa kanila. Ako naman ay umupo rin sa tabi ni Yael, pero hindi naman ako umiinom, kumbaga ay sinamahan ko lang sila habang nakikipagkwentuhan.
Ang babait pa ng mga tao dito, parang pamilya ang turing sa lahat, kahit saan ako napapalingon may mga nakangiti, tapos nagbibigay ng pagkain o alak, masaya na pagkukwento ni Yael sa kalagitnaan ng inuman nila. Ganyan talaga dito anak, sa tingin ko kailangan mo ng masanay kasi mukhang mapapadalas na ang pagdalaw mo dito, nakangiti at makahulugan na saad naman ni Papa. Tinawag niya akong anak, bulong pa sa akin ni Yael na biglang namula ang magkabilang tenga. Muntik na akong natawa kasi ang cute niya kapag kinikilig siya. Opo pa, salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin, napapangiti na sagot pa niya kaya nagtawanan ang lahat. Pare, anak lang talaga ang tawag ni Papa sa kahit na sinong kaibigan namin, hindi ka espesyal. Kung makatawag ka namang pa, sa Papa namin akala mo asawa mo na ang bunso namin, pagbibiro naman ni Kuya kaya mas lalong lumakas ang tawanan. Maging ako ay natawa na rin dahil mas lalong namula ang magkabilang tenga ni Yael. Hayaan mo na at mukhang doon na rin naman papunta. Pagbibiro din naman ni Papa. Pero pare cheers, masaya ako na okay na tayo at kasama ka namin ngayong bagong taon, nakangiti na wika pa ni Kuya tapos ay itinaas ang hawak na baso, nakangiti namang hinawakan ni Yael ang baso niya at nakipag-cheers din kay Kuya. Masaya rin ako pare, sagot pa ni Yael. Pero mas masaya sana kung kumpleto ang tropa ngayon, natatawa na dagdag pa niya bago tumingin sa akin. Kaso sa makalawa pa sila makakarating dito, saad pa niya na siyang kinagulat ko. Pupunta sila dito. At sa kagaano ka ba katagal dito, agad na tanong ko naman. Oo, matagal na rin naman nilang balak na magpunta dito. Ako naman sasabay na ako sa inyo ng kuya mo pabalik sa Maynila, nakangiti na sagot niya. Pero sa January 5 pa kami babalik, okay lang ba yun? Tanong ko ulit. Nagsabi na ako kay mama, kaya huwag kang mag-alala, sagot niya. Pagbigyan mo na bunso at ilang linggo ka ring na-miss niyan, natatawa na wika ni Kuya tapos ay tinignan pa si Papa. Pa, huwag na po kayong magugulat kapag natulog itong si Yael sa kwarto ni Marky mamaya, pagbibiro pa niya, namula na naman ang buong mukha ko dahil sa narinig. Kuya naman reklamo ko kunwari, lalo na nang inulan na ako ng pang-aasar ng mga kasama namin sa mesa. Ganun pa man ay napangiti na lang din ako sa huli, dala ng labis na saya na nararamdaman ko. Lalo na nang pinagsaklop ni Yael ang mga kamay namin, at sa puntong iyon, hindi na nakatago sa ilalim ng mesa, kung hindi sa harap na ng marami. Nakakatuwa lang talaga na nagagawa na namin ngayon ang mga bagay na ito, na hindi kailangang magtago. Kaya habang nandito kami, susulitin ko ang pagkakataon at gagawa ng maraming masasayang memorya kasama siya.